Nakikita ba yung trending video na isang mother na parang lumabas yung 100% ng kanyang kapangyarihan nung pinuntahan niya sa school, sinugod niya sa school yung bully nung anak niya. Sa ibang bansa to nangyari. So hati yung opinion sa comment section. May sinasabi na, we're with you mom kasi naiintindihan ka namin dahil mahirap nga naman sa mga anak natin, masakit sa atin pag binubuli yung anak natin repeatedly. Yung nakiusap na tayo na tama na pero ulit ng ulit yung mga bagets. Binubuli yung anak natin, sinasaktan yung mga anak natin hanggang sa natutrauma na yung mga bata. Tapos meron din naman iba sa comment section na nagsasabi na hindi mo pwedeng dagdagan yung isang problema ng another problem. Sana kinontrol mo yung sarili mo. And usually yung mga nag-comment doon parang hindi naman nanay. Mahirap talaga. Kasi kunwari ikaw, anong magiging reaction mo kapag kunwari tinatadyakan sa mukha yung anak mo? O kaya nahatak yung buhok? O kaya yung kinukuha yung kakainin na lang niya, kakainin ng kaklase niya or ng bully niya. Tapos siya yung gutom. Sobrang sakit nun sa magulang. Sabi nung nanay, kaya siya nagkaganon, na desperada na daw siya kasi lumapit na siya sa pulis, ilang beses na niya ni-report sa school, tapos nakiusap na rin dun sa bully, kinausap, wala talaga nangyari. At saka napansin ko lang, bakit ang tabang-tabang ng aksyon ng mga school ngayon sa bullying? Sa totoo lang si Zoe, last year lang to nangyari Meron siyang kaklase, binubuli siya na, gusto ko to. Lahat ng tinuturo ng classmate, gusto. Pabili kay Zoe. Tapos yung friend ni Zoe, nakaklase rin nung bully na yon, kinakagat kung saan-saan, tapos pag hindi nagmamakaawa na na masakit na, hindi bibitawan hanggang magpapasaya yung bata. Same bully, sasabihin, yung shoelace ko, tali mo. Mga ganun. Ako malawak naman yung pag-intindi ko kasi may mga naging barkada ako na ganyan. Parang lahat na lang gustong sapakin kahit walang ginagawa sa kanila. Kasi nga, sa bahay nila, sobrang hurt sila. Sobrang inaapi ng magulang, sinasaktan ng magulang. Parang yung galit nila sa loob ng tahanan nila, sa labas nila, binubunton. So, kinausap ko yung bata. Sabi ko, wag mong ganunin si Zoe. Zoe is a very nice friend, nice person. Plus, hindi papayag yung nanay niya. So, tinanong ko siya bakit ka ganyan. Hindi daw kasi siya pinapansin sa bahay, hindi inaalagaan ng magulang, may lola siya, hindi siya gusto, etc. Ayoko na i-discuss yung buhay niya. Pero ang point ko is, kadalasan yung mga bully, mga gusto nilang makakuha ng atensyon kasi usually sa bahay yung mga hindi napapansin. Sabi ko sa kanya, kung hindi talaga binibili ng nanay mo yung kailangan mo, sige, ito number ko, chat mo ko pag may gusto kang makain o may kailangan ka, ako hingan mo. Hindi yung babrasuhin mo yung mga kaklase mo na, ibili mo ako niya, matadyakan kita pag hindi mo ko pinili, mga ganun. Para sa akin lang minsan nakakatulong na kapag yung bully ng anak mo, pagkwentuhin mo lang, yung pakinggan mo yung storya niya, para alam niya na naintindihan mo kung saan siya nanggagaling, pero ipaintindi mo rin sa kanya na hindi ibig sabihin nang naawa ka sa sitwasyon niya, tama yung ginagawa niya.